Hi guys! Welcome sa aking channel. For today's drone review, tingnan natin itong bago ni JLL, si SG906 Max 3 Evo. Okay, ito yung pinaka-latest nila na addition sa SG lineups nila. Yung kauna-unahan kong ganito is yung SG907 Max. Maganda yung naging performance nun. So, expect ko na maganda rin ang performance nito. Okay, bago tayo mag-start, shoutout muna tayo sa ating viewers and subscribers. Shoutout sa iyo, Sophia Dave Bicolano Vlog 2196. Kay Christian Malasan. Kay Lore Ellis Balot. Maldito Gaming TV. At kay King Cap Joss 2. Maraming salamat po sa panonood. And sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo dyan. I-shoutout ko kayo sa sunod kong drone review. Okay, ito yung box. Yan, medyo may kalakihan. Close up ko lang yung camera para makita natin yung details. Alright, ito yung box. JLL, ages 14 plus. SG906 Max 3 Evo ang sabi nila. GPS smart drone. 3-axis anti-shake gimbal. Ito yung controller, then meron siyang stent na extension na para pwedeng pa-vertical yung yung phone. Okay. 3-axis anti-shake and self-stabilizing gimbal, digital image transmission, GPS return home, point of interest, waypoint flight, brushless motor, visual obstacle avoidance. Yun yung bago. Visual yung, camera yung ginamit para sa visual obstacle avoidance. Unlike nung iba, infrared sensor lang or laser. Then Ultra HD aerial photograph. Yung camera nito, no? So 4K. Okay, may kabigatan. Unbox na natin. Okay, ito yung bag niya. Shoulder bag. Yan, and yung bag niya is patayo, unlike nung ibang drones na pahiga. Ito, parang drone bag na ng DJI. Yan, patayo siya. Then ito, merong strap. Okay, unzip natin. Yan. Okay, unang bumungad, instruction manual. Okay, marami siyang languages. Okay, 6 languages. Okay, ito yung English. Ito yung QR code niya. Scan lang natin yan para sa Android, Google, and iOS. Then next, ito nakasulat, remote control. Yan, ito yung remote control niya, nakabox. Check na lang natin yan mamaya. Then ito, phone stents. Okay, ito yung pang-extend ng phone. Yan, pwede siyang pa-vertical. Yan, kung paano i-attach. Okay, check natin yan later. Dito sa ilalim, meron pa. Okay, extra battery. 11.4 volts, 3000 mAh. Lithium battery. Okay, extra propeller and USB charging cable.
Okay, ito yung data cables na kasama. Pwedeng micro USB para sa iOS, Lightning, and Type-C. Okay, wala na. Ito na, pinaka-drone. Okay. Yan, medyo mabigat guys. Mamaya titimbangin ko to. Okay, ito yung kanyang visual obstacle avoidance. Okay, yan, hawig niya ang Beast lineup. Okay, mamaya check natin yung mga details nitong drone. So, wala nang laman yung bag. Ito nga pala, meron siyang mga pouch sa gilid. Yan, pwede natin lagyan ng gamit. And dito sa harap, ito may zipper pa dito. Yan, pwede tayong maglagay dyan ng ibang items, gamit. Okay, yan yung mga laman. Yan lang ating nakuha lahat. So, check natin isa-isa. Okay, dito tayo sa controller. Okay, yung controller ay hindi masyadong kabigatan. Let's check the antenna. Okay, ayun, may nakikita akong wires dito. Then sa kabila, meron din. So, functioning antenna to. Kaya kailangan nating itaas ito pag gagamitin natin. Okay, isa-isay natin yung functions ng mga buttons. Ito ay speed switch. Then long press ay para sa focus. Hindi ko alam kung ano yung focus or dito, focus wheel. Then next, ito ay landing light switch, on and off. Long press para sa obstacle avoidance sensor, on and off. Ito yung 1 key take off and 1 key land. Then ito yung headless mode. Then long press para pang on and off ng GPS. Okay, ito obviously power switch. Return to home. Ito, GPS return to home. Then dito sa may top. Yan, ito yung camera button. And then pag nilong press, gyroscope calibration. Tapos ito yung tilt. Then dito, video recording. Then long press, compass calibration. Then ito, wala tong function. Okay, joystick knob. Then dito yung indicator ng battery. Then ito yung phone holder. Yan. Sa ilalim niyan, doon yung charging port. Ang ginamit pa nila is micro USB. Hindi pa nila ginawang Type-C. Medyo nagtipid pa ng konti doon. Then dito naman yung data port. Ito, ayan, Type-C na yung ginamit nila. Okay, sa likod, wala na. Then ito yung detalye nung controller battery, LiPo, 3000 mAh, 3.8 volts. Rated charging voltage, 5 volts. Then mamaya, tingnan natin yung phone stand kung paano kinakabit dito para maging vertical yung yung cellphone. Okay, power on natin. Ito, one press. Makita natin yung battery percentage, 78%, and ito yung level. Then isa pang press para mag power on, or long press para mag power on. Yan. So
So maganda siya, meron siyang digital display para makita natin yung drone battery level, controller battery level, yan, GPS, then yung pinaka-importante to, distance, height, yan. So kitang-kita natin. Okay, para patayin, one press and long press. Then ito muna ang battery. Bale, extra battery na to. 2 batteries itong kinuha ko. Okay, ito yung charging port. Micro USB pa rin ang ginamit. Ito yung terminals. Okay, ito yung details nakasulat sa ilalim. Okay, andyan yung model number, then yung voltage 11.4 volts, 3000 mAh. Ayan, lithium ion battery, rated voltage 5 volts. Sabi ng manufacturer ay kaya daw nitong tumagal ng 30 minutes. Next ay itong accessories. Okay, meron siyang 8 pieces na extra propellers. Yan, with screws and screwdriver, micro USB charging cable. Then ito yung phone stand. Natin palikabit. Okay, yan. Then ito ay adjustable. Ayan, para maipit yung phone. Then ito ay try nating ikabit dito sa controller. Yan. So ganito ang pagkakabit. Yan, then i-push natin or i-pull natin to. And then yan. Okay, ganun lang pagkakabit, guys. Then pwede natin ilagay yung cellphone dito. Okay, dito, ayan. Kabit natin tong phone. Yan. Okay, medyo nakaharang nga lang doon sa digital display. Yan, pero dito na tayo mag-focus. Yan, kung gusto nyo mag record ng naka vertical para sa Facebook and TikTok. Yan, ganyan ang gagawin natin. Okay, ito yung drone. Medyo may kabigatan din. So, titimbangin ko to mamaya. Okay, inspect muna natin yung drone. Okay. Open ko yung arms. Okay, tanggalin na natin tong plastic cover. Yan, wow, yan, ganda. Okay, talagang ayan yung kanilang logo, si Beast. Ito yung camera cover, tanggalin natin. Hilahin muna doon sa baba or press and then hilahin forward. Yun. Okay, ito yung kanyang visual obstacle avoidance sa likod. Dalawa. And meron din sa harap. Okay, yung camera ay 4K 25 FPS.
and 3-axis gimbal. Yan, 1, 2, and 3 axis. Okay, kaya siguradong stabilized yung video footage nito. Malaman natin sa flight test. Okay, dito sa arm may nakasulat na Beast Evo. Okay, ito yung motors nya. Brushless motors. Okay, ito sa kabilang arm, SG906 Max 3. Okay, ito yung ilaw. Then dito sa ilalim, yan yung ilaw sa likod. Okay, check naman natin yung belly. Ayan, sa belly, ito merong optical flow camera, and camera din to guys. Makakapag take din tayo ng pictures at saka video recordings dyan. Yan, tatry natin yan. Yung iba walang ganito, optical flow lang, hindi nila ginagamit as camera. Pero si JLL Beast meron. Maganda yan. Then ito yung landing lights. Okay, wala na. Tapos ito, yung SD card slot. Meron siyang SD card slot. Ayan. So, kaya niya yata, maximum is 128 gig na SD card. Okay, then ito yung battery. Para matanggal, press lang natin tong dalawa nasa tabi. Unlock. Ayan, then hilahin natin pataas. Okay, ayun yung contact terminals ng battery. Ito nga palang propellers niya ay ito, nababali. Yan. Okay. Try natin power on. One press and then long press. Yun, narinig nyo yung music. And then blinking lights. Okay. Ayan. After turning the drone on, yung remote naman, short press and long press. Okay, connecting. So, antay tayo na mga siguro 30 seconds para siya mag-connect. Yun. So, lumabas na is positioning. Connected na yung drone sa controller. Kaya makita natin na yan, steady lights na sila. Okay, para mag-calibrate, dito muna tayo. Gyro calibration. Long press natin to. Yun. So, lumabas, gyro calibration. Then, nagbi-blink yung ilaw. Yan. Okay, yun. Tumigil na. So, gyro calibrated na siya. Then, next, ganito naman ang pag-calibrate nung compass. Ito, ilong press din natin hanggang mag-beep. Then, lalabas dyan. Ayan, compass, Z, axis. Okay. Gagawin natin, spin natin. Ayan, hanggang mag-beep. Tayo natin. Yun, nag-beep and then downwards. Hanggang mag-beep ulit. Okay, ayan. So, settle lang ulit natin siya. Okay, positioning. After nun, ayan, pwede na nating antayin yung GPS satellite signal. Ayan, kapag mayroon siyang masasagap, dito may lalabas. GPS satellite signal. Alright, and pakita ko nga pala kung paano ikabit itong data cable sa phone. Alright, ang app
Pag na-scan nyo na yung app, download nyo na. Ito siya, XIL or XL Super. Okay, kukunin ko lang yung cable. Okay, since itong gamit kong phone ay micro USB. So ito yung gagamitin kong cable. Ang micro USB. Okay. Then para sa horizontal na paglalagay ng phone, ganyan lang, and push natin pababa. Yan. Hindi ko lang masyado nagustuhan yung posisyon ng phone dito. Ayan, oh, naiipit yung mga buttons. Ayan. So kailangan mayroon siyang rubber para hindi naiipit yung buttons. Anyways, connect na natin to. Okay. Ayun, lumabas na. So sa ibang bansa, ito may ginamit din na yung ginamit na app is Excel Extreme. Dito naman sa nakuha ko Excel Super, pero parehas lang sila. Either dyan, dito na lang tayo. Ayan. Okay guys, mapapansin nyo namumuti yung screen ng camera. Yan, malamig kasi kaya nagmo-moisture siya. Okay, ito para ma-off natin kapag papaliparin natin siya indoors, i-long press natin to, yung headless mode. Long press, wait lang natin hanggang mapunta siya sa ATI mode. Yan. Pag nasa ATI mode ka, pwede mo paliparin indoors. Like this. Okay. Okay, and yung kanina dito sa speed, pag long press mo siya, magiging ano siya, zoom. Then ito yung gagamitin mo para mag-zoom. Okay, long press ko to. Then nag-beep. And pwede mo na siyang i-zoom. Okay. Yan. Tapos pag binitawan mo na, and ito lang ang gagalawin mo, gimbal up and gimbal down. Right. Timbangin naman natin siya. Tingnan natin kung gaano kabigat si SG906 Max 3 Evo. Ayan, tutupi ko lang. Okay, 00. $585.4. So, may kabigatan. Okay mga ka-drone, pre-flight check muna tayo sa drone natin bago natin paliparin. Okay, unang-una, ayan, tanggalin muna natin yung gimbal guard. Unfold natin. Okay, make sure na may SD card tayo bago natin paliparin. Then yung battery, check natin yung battery level kung full charge ba, baka mamaya lobat pala. So sayang lang yung pagpapalipad natin. Okay, next yung ating controller, make sure din na full charge. Yan, titingnan natin yung battery level bago natin gamitin. And yung data cable na kailangan natin para sa phone. Okay, kabit ko muna yung cellphone. Then kabit ko na yung data cable. Taas natin yung antenna. Yan. First, power on ko muna yung controller. Then next, yung drone. Okay, yan. Nag-music siya. Alam na natin na powered on na. Hintayin natin na mag-connect.
Okay, connected na tayo. Bago natin paliparin, i-calibrate muna natin yung compass. Ito, long press lang natin to hanggang mag-beep. Okay, compass Z axis. Yan, Y X axis naman. Tayo natin mag-beep. Yan, pag nag-beep, okay na siya. Then next, calibrate natin yung gyro. Ito, long press. Okay, calibrated na yung gyro. Guys, kung mapapansin nyo, yung gimbal niya ay nakatilt. Ito yung problem ni SG906 Max 3 Evo. Wala siyang fine tuning ng gimbal, kaya ayan, stuck na lang tayo sa ganyan. Pero siguro pag nag-update sila ng firmware or yung app nila, pwede na lagyan ng fine tuning or gimbal adjust para makalibrate yung tilt, yung gimbal tilt. Okay, good to go. Ayan, meron na tayong 19 satellites. So pwede na natin itong paliparin. Para ma-arm yung motors, both stick outwards. Ayan, then pwede natin itaas yung joystick para lumipad. Okay guys, try mo natin yung speed. Bali dalawa lang yung speed niya, normal mode and sport mode. Ito yung normal mode. Throttle. Next ay yung sports mode. Yan, pag naka sports mode, nakapatay yung visual obstacle avoidance. Okay, full throttle. Yeah guys. Sports mode. Bilis niya guys, napakabilis. Rocket mode. Okay, dire-diretso yung rocket mode. Okay, 49 meters.
3.5. So mataas yung fly into the sky niya or rocket mode. Yan, bumabalik siya ng kanya after nung mode na yon, and nag-stop yung recording. Okay, bumalik siya sa dating position. So tayo sa kabila. Oh, nakakasilaw guys. Okay, gimbal up. Okay, subukan naman natin yung Firefly. Okay, yan. Or Droney. Ang flight speed niya nasa 2.0. Lumayo lang siya ng 20 meters. Ayan, bumalik na din. Okay, tingnan natin kung babalik sa dating position. Medyo maaraw guys, mainit. Okay, bumabalik siya guys kung saan nagsimula. Next ay yung helix. Iikot siya, then papataas. Okay, yan. Okay, ayun, nag-stop. And then, bumalik din guys. Yung spiral flight. Okay, hintay lang natin na bumaba. Okay, dyan na siya ulit. So, subukan naman natin yung interest point or orbit flight. Then, ma-adjust natin yung radius. Subukan muna natin tong 5 meters. Okay, lumayo siya. Ayan, lumayo siya ng 5 meters dun sa original niyang pwesto. Okay, yan. Yung radius niya 5 meters. Okay, stop. Then subukan naman natin yung mas malaking radius. Yan, sagad natin sa 30 meters. Okay. Yan, lumayo siya ng 30 meters and then yan, wait lang natin, mag-start niya mag-orbit. Okay, yan yung capture ng mas malaking orbit. Okay, medyo mabagal guys dahil hinahangin siya. Yung hangin na yan, nanggagaling dyan sa kanyang kanan.
medyo mabagal lang. Slowly but surely, pwede natin pabilisin yung ano niya pag orbit. Gamitin natin tong joystick, right joystick. Ayan. Pwede nating pabalikin. At pabilisin. Ayan. Pwede nating pabalikin. Pwede nating pabalikin. Ayan, pakabila naman. Okay, kita nyo ba? Ayan, pwede nating kontrolin yung orbit flight. Pwede natin siyang pabilisin din. Ayan. Okay, para mag stop, click lang natin ulit. Subukan natin yung max height. Tataas ko. Okay guys, max height 124 point something. Ayan, dumalang pa siya sa 120. Okay, mag-take tayo ng pictures. Okay mga ka-drone, nag low power return to home na siya. Hindi ko masabi yung percentage pero 1 bar dito sa controller and 10.8 volts dun sa app. Okay, tingnan natin kung saan siya bababa. Tingnan natin yung accuracy ng landing. Okay, mukhang medyo malayo. Ito siya oh, dito. Ayan, medyo slowly ang kanyang pag-descent, ang pagbaba. Okay guys, ayan, ito yung kanyang camera sa ilalim. Pwede rin tayong mag-video dyan and pictures. Okay, ang tagal niya. So, nag-hover lang siya dyan sa taas. Ayaw pa niyang bumaba. Siguro inaantay pa niya yung critical level ng battery bago siya tuluyang bumaba. So may mga ilang minuto pa tayo. Pero ibababa ko na siya. Okay, habang pababa, makokontrol mo pa. So malayo tayo doon sa landing pad. Tatapat ko lang doon sa landing pad. Yan, makita nyo sa ilalim ng camera.
cut ko muna yung video dito para hindi na masyadong humaba. And gagawan ko na lang ng bagong video, yung max distance, max battery flight time, waypoint flight, time lapse, zoom, and wind resistance. Alright mga ka-drone, ano sa palagay nyo? Ito na ba ang drone na para sa inyo? Sana nagustuhan nyo tong review ko nitong SG906 Max 3 Evo. Alright, para sa iba pang details ng drone na to, check nyo na lang sa link in the description box. And salamat sa panonood. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell sa all para ma-notify ka sa susunod kong drone review. Thanks for watching! As always, this is Tech DIY. Salamat! Bye-bye!